Magsisimula ang kwento sa ating bida na si Van. Na-reincarnated siya bilang isang bata na 2 taon. Pero lahat ng nasa paligid niya ay naaalala niya kahit nakaka-reincarnated pa lang niya bilang bata na 2 taon. Mula sa kanyang maid, magulang niya, at sa mga kapatid niya ay kilala niya. Habang sila ay kumakain ay tinanong sila magkakapatid ng kanilang ama. Pero natuwa ang kanyang ama sa kanya, dahil sa tila sinagot nito na gusto niya alamin ang mga bagay-bagay sa mundong kanyang na-reincarnated. Nagpresenta na magturo sa ating bida sa pag-aaral ang kanilang butler na si Sparda. Binigyan niya ang ating bida ng mga libro na kanyang pag-aaralan. Araw-araw nag-practice ang ating bida sa kanyang swordsmanship. Hinanap ng Commander of Chivalry na si Di ang ating bida at tinignan nito ang kanyang mga kamay. Dahil sa nabalitaan ni Di na matindi ang pag-aaral ng ating bida kay Sparda ay gusto din gayahin ng Commander na maging triple ang kanyang pag-practice sa espada. Habang sila ay nasa labas ng palasyo para mamasyal ay may nakita ang ating bida na isang slave na binibenta. Dahil sa naawa ang ating bida ay bibilhin niya ang batang si Compson para dapat niya pakawalan at maging malaya. Pero dahil sa binili ni Van si Compson ay nagkaroon sila ng contract. Sinama ng ating bida na si Van sa kanilang palasyo at naging servant niya ito. Ang ating bida ay sobrang bait sa kanilang mga nasasakupan kaya lahat ng tao sa kanila ay gustong-gusto siya. Dumating ang araw na siya ay mag 8 years old kung saan malalaman kung anong magic ba meron ang ating bida. Pero nalaman ng kanyang ama na wala siya sa mga elemento ng magic para ipagtanggol ang kanilang kaharian dahil siya ay may production magic lamang. Dahil sa galit ng kanilang ama ay muntik niya nang patayin ang ating bida pero hamarang ang kanyang nakatatandang kapatid para siya ay sagipin. Nag-propose ang kanyang kapatid na appointing si Van sa malayong village na pag-aari nila. Doon mananatili si Van para siya ay maging hari sa lugar na ito. Sa pag-alis ng ating bida ay isasama niya si Compson at sumama agad ang kanyang personal maid at sumunod din sa kanya si Di at si Sparda. Sa kanyang pag-alis sa kanilang kaharian ay nagulat ang ating bida dahil sa mga nakaabang sa kanya para sa kanyang pag-alis kaya masayang-masaya ang ating bida. Sa kanilang pupuntahan na village ay nagulat sila dahil ito'y inaatake ng mga bandido. Nag-usap-usap sila kung paano ang gagawin nila para matalo ang mga ito dahil sa dami ng kanilang mga kalaban. Sa kanilang pag-uusap dahil sa ayaw ng ating bida na may masaktan sa kanyang mga kasama ay gagawin niyang decoy ang kanyang sarili. Nabuo ang kanilang plano at hinaharangan ni Sparda ang bawat paligid ng malaking bato. Sinugod nila ang bawat palibot nito para matrap ang mga kalaban. Dahil sa talo na ang kalaban ay tumakbo ang mga ito dito ay ang leader na tatakas ay dumaan kung saan may nakaabang na mage na dapat aatakihin ng bandido. Buti na lang ay niligtas ng ating bida ang mage na babae na ito at tinalo ng ating bida at ni Compson ang leader na ito. Dahil sa natalo na nila ang lahat ng bandido ay pumasok na sila sa village at nagpakilala ang ating bida sa chief ng village na ito. Dahil sa maliit na village lang ito ay napabayan na ito ng ama ng ating bida sobrang naghihirap ang mga tao sa village na ito. Sinabi ng ating bida na papalikasan nila ang depensa ng village na ito at papaliguin at papagandahin ito. Pero walang tiwala ang chief village sa ating bida dahil sa ito ay isang bata pa lamang. Sinimulan ng ating bida na lagyan ng barrier na bato ang paligid ng kanyang nasasakupan. Sinabihan ng ating bida si Sparda na lagyan ng barrier na bato ito palibot. Dahil sa production magic meron ang ating bida ay sinubukan niya ito kung paano niya magagamit ng maayos. Nagsimula ang ating bida sa isang blocks ginawa niyang mga square na blocks ang isang kahoy na binigay sa kanya. Dahil sa kanyang imagination ay ginawa niya itong mga sandata at ito'y gumana lahat. Kinabukasan ay inarrange niya ang bawat blocks na ito at sinimulan niyang isipin buuan ang kanyang kaharian. Nagulat ang lahat sa kanyang mga nakapaligid dahil sa isang iglap lang ay nabuo na agad ang kanyang mansion. Guys, sobrang ganda din ng anime na ito, naging overpower din ang ating bida kahit na ganito ang kanyang magic. Sobrang ganda ng anime na ito at meho may pagka-comedy din talaga ang anime na ito. Try nyo na lang guys panoorin para malaman nyo.
Guys, wag nyo naman kalimutan ako i-follow dito sa TikTok, sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Salamat.